Mahal, may kumakatok oh. May inaasahan ka bang bisita? Wala naman. Sandali, pupuntahan ko na. Masyado pang maaga. Sino naman kaya ito? Nandiyan na! Sandali lang! Masyado ka na ma-excited kumatok, hindi bigay nakatira rito. Hi! Surprise! Ate? Bakit ka nandito? Bakit ganyan ang reaction mo? Parang takot na takot ka naman. Hello! Hindi ako multo ha? Huwag kang matuod at mamutla dyan, Charo. Ako lang to, ang ate mong nilayasan mo. Pambihira ka talaga. Ano bang dahilan at nagpunta ka rito? Ano pa nga ba? Eh di, bakasyon. Ang tagal kong hinanap ang bahay nyo ha. Sobrang hirap matuntun nito ha. Parang ayaw talagang ipahanap. Mabuti na lang, mahusay ako sa hanapan. Pangarap ko kasing maging detective noon eh. Bakit nagpunta ka dito? Saka, bakit ganyan ang itsura mo? Kailan ka pa nagbago ng style ng pananamit? Sobrang iksi naman ang shorts mo. Tapos yung damit mo, halos labas na yung kaluluwa mo. Hindi ka naman ganyan dati manamit ha. Hello, lahat ng bagay nagbabago kapatid. Tsaka, ito na ang usong fashion ngayon. Bakit ba dito tayo nag-uusap sa may pintuan? Baka naman, pwede mo akong papasukin. Kasi... Mahal! Mahal! Bakit ang tagal mo naman dyan? Sino ba yung dumating? Oh, hi RJ! Oh, Kumusta ka na? Long time no see ha? Ewan ko ba sa kapatid kong to at ayaw pa akong papasukin ng bahay. Nangangawit na nga akong tumayo dito eh. Ikaw pala yan, Ate Vivian. Halika, pasok ka. Mabutit na pasyal ka. Teka, bag mo ba yung nasa lapag? Oo, nilapag ko muna dyan kasi sumakit na ang kamay ko sa pagbitbit. Pwede mo bang buhatin? Pakipasok naman sa loob kung ayos lang. Oo naman. Sige, kukunin ko na ha. Dadaling ko na sa kwarto. At tsaka, mahal, pakisamahan mo na si ate dun sa kusina. Sakto, naabutan niya tayong nag-aalmusal. Pasabayin mo na siya sa atin at makapagagahan na rin siya, ha? Tama! Gutom na nga ako eh. Ha? Sige. Halika na ate, doon tayo sa kusina. Ay, salamat! Makakatikim din ng pagkain. Kagabi pa ako walang kain eh. Diretso kasi ang biyahe ng bus. Wow! Amoy na amoy kong masarap na ulam ha. Masarap ka na ba magluto ngayon, Charo? Ina-apply mo ba ang mga itinuro ko? Alam mo namang sarap na sarap si RJ sa mga luto ko, di ba? Hinahanap-hanap ba niya? Lahat naman ng bagay ate na pag-aaralan. Kaya hindi niya nahahanapin pa ang mga luto mo kasi gusto na niyang mga luto ko. Dito ka na maupo sa pwestong ito ha. Maupo ka na at ikukuha kita ng plato. Bakit parang ang layo naman ng pwesto ko sa inyong dalawa? Di bali na. Gets ko naman. Pasensya ka na ate kasi... Ayos lang yun. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Sunny side up egg? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ma-perfect yan? Ilang beses ko nang itinuro sa'yo yan Favorite pa naman yan ni RJ. Diba? Kasi cute na cute siya kapag ang yolk nasa gilid. Aba, may menudo rin? Sige nga, gusto kong tikman ang luto mo para malaman ko kung mas masarap ka ng magluto kaysa sa akin. Tira namin kagabi ang menudo ate. Hindi naman mahalagang lasa ng pagkain eh. Si RJ kasi, hindi naman maselan. Basta luto ko, gusto niya. Oh, talaga ba? Paano kung magluto ako? Saan na kaya siya masasarapan? Ate, Wala naman akong ibang ibig sabihin dun. Ikaw naman, pinandidilatan mo agad ako ng mga mata mo. bakit ka ba nagpunta dito? Hanggang kailan ka dito? Mukhang matatagalan ako dito eh. Nawalan kasi ako ng trabaho. Kadarating ko lang. Parang gusto mo na akong paalisin Ano? Matatagalan ka? Bakit ganyan ang reaction mo? Ayaw mo ba ako dito?
Alam mo namang ikaw na lang ang pamilya ko, di ba? Wala na ako ibang mapupuntahan. Aalis din naman ako kapag naumay na ako dito. O kaya kapag nakahanap ako ng trabaho. Tutulungan kitang makahanap ng trabaho, ate. Agad-agad? Para naman pinagtatabuyan mo na ako talaga niyan. Patagalin mo muna ako dito ng mga ilang araw. Para ka namang hindi kapatid. Para kang may kinatatakutan sa inaasta mo. Hindi ka pa ba nakaka-move on sa nangyari noon? Hindi naman sa ganon, ate. Kaya lang kasi... Wala na akong pakialam sa nakaraan, Charo. Matagal ko na yung kinalimutan. Kaya huwag ka na mag-alala. Sayong-sayo na si RJ. Oh, mukhang mahaba-haba na pinag-uusapan nyo Sa bagay, kasi ang tagal nyong hindi nagkita, no? Ay, teka, kumain na tayo. Pupunta pa ako sa bukid ngayon pasensya na ate ha. Hindi kita maasikaso ngayon, pero nandyan naman si Charo Naku, ayos lang ako, RJ. Huwag mo akong alalahanin. Tsaka, huwag mo na nga akong tawaging ate. Parang ang sagwa kasi. Magkasing edad lang naman tayo. Kaya tawagin mo na lang akong Vivian. O kaya, yung dati mong tawag sa akin, yung Vivs. Mas okay yon. Hindi pwede, ate. Kapatid kita. Baka mamaya sabihin ng mga tao rito na hindi ka ginagalang ng asawa ko. Dapat ate rin ang itawag niya sa'yo. Masyado naman kasing nakakatanda kapag ate. Tingnan mo nga ang itsura nating dalawa. Di hamak na mas matanda kang tingnan kesa sa akin. Ganito na lang. Magkunwari na lang tayong akong nakakabata mong kapatid. Kaya ako ang tatawag sa'yo na ate. Hais! Sumimangot agad. Akala mo naman nakamamatay yun. Biro lang. Ito, hindi na mabiro. Hindi naman kasi ginagawang biro ang mga ganyan Tama ka. Hindi nga magandang biro. Kagaya ng pang-aagaw ng kasintahan ng iba. Diba? Walang galang na, no? Mukhang nagkakaseryoso na yata kayo siguro dapat maiwan ko na kayo. Pupunta na lang muna ako sa bukid. Mahal, ihanda ko pa kasi yung mga latang gagawin kong pantaboy sa mga ibon na kinakain yung palay natin. Abang, bihasa ka na talaga sa pagbubukid ha? Pantaboy sa mga agaw. Meron ka rin ba dyan? Oo, wala ate. Sige mahal, alis na muna ako ha. Ikaw na bahala kay ate ha. O sige, mabuti pa nga umalis ka na muna. Marami kasi kaming pag-uusapan ni ate. Oh, marami ba? Hindi ako na-inform na may meeting pala tayong dalawa. Malakas ang kaba sa dibdib ni RJ. Kaya nagpasya na siyang umalis muna sa bahay. Nang makita niya ang kanyang hipag, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang emosyon na hindi niya may paliwanag. Alam niyang may kapatid ang kanyang asawa. Pero nagtataka siya kung bakit may kakaibang emosyon siyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ito. Bumalik sa kanyang alaala ang araw na iniwan nilang mag-asawang lugar na pinanggalingan dahil sa kanyang hipag. Palagi kasi nag-aaway ang magkapatid at hindi lingid sa kanya na siyang pinag-aawayan nila. Habang nagtatrabaho sa bukid, ay napadaan si Randy, ang may-ari ng katabi nilang lupa. Uy, Oh. pre, Bakit? may problema ka ba? Ha? Wala naman pre. Bakit mo na itanong? Para kasing wala ka sa sarili mo eh. Bakit mo naman nasabi yan? Tignan mo yan lubid na pinagkakabitan mo ng mga latang pantaboy sa mga ibon. Dapat sa puno mo yan tinali, hindi sa mismong palay. Ay. Teka, Nako. nag-away ba kayong mag-asawa? Lutang na lutang ka kasi. Hindi naman pre. Pero kasi hindi naman problema yun Ikwento mo na kasi sa akin. Kahit hindi kita mapayuhan, gagaan naman ang pakiramdam mo. Sa buhay kasi,
Kailangan mo lang mailabas ang mabigat na nararamdaman mo. Para makahinga-hinga ka naman ng konti. Kwento mo na. Sige, ganito. Paano ba? Paano kasi pre ganito Yung hipag ko, si Vivian, bigla na lang dumating sa bahay na. Naintindihan ko na. Oh. Mukhang magtatagal siya, no? Mahirap talaga pakisamahan ng mga hipag. Lalo na kapag pakialamera na, maotoridad pa. Masama ba ugali ng hipag mo? Hindi naman. Kaya lang kasi, alam mo yung pre, parang hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko kapag malapit siya, alam mo yun? Bakit? Ano ba nararamdaman mo? Ewan ko, hindi ko rin maintindihan eh. Ano ba yan, pre? Ano kita maiintindihan yan? Sarili mo nga, hindi mo maintindihan eh. Ay, doon nga ako nagtataka, pre. Kapag nasa malapit siya, parang may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Oh. Parang may emosyon na pilit kong kinokontra yung sarili ko. Alam mo yun? Parang may nakaraan kaming hindi ko maipaliwanag. Ganun. Alam mo pre. Oh. Parang lalong gumugulo kwento mo eh. Ano ba yan? Ganito kasi yan. Okay. Nung nakatira kami sa Tarlac, na-aksidente ako sa motor. Oh. Isang araw ako nakoma. Tapos, pagising ko, may mga alaala nang nabura sa isip ko. Yung parang nagka-amnesia ka. Oo, pre. Parang ganun. Ano yung mga nabura? Mali. Mali yata yung tanong ko. Paano mo nga pala matatandaan kung ano yung nabura sa isip mo? Mahirap nga yan. Pero, anong koneksyon ng hipag mo dyan? Yun na nga, pre. Isa sa mga nakalimutan ko ay yung mga alaala ko sa hipag ko. Kaya sa tuwing nagkikita kami, alam mo yun, yung may kung ano akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Parang may nakaraang sapilitang binura sa alaala ko. Alam mo yun, parang sa tagal ng panahon na talagang hindi na bumalik sa aking alaala yung bagay na yun. Bakit hindi mo tanungin yung asawa mo? Sigurado ako, siya lang ang makakasagot niyan. Magkapatid naman sila eh. Ginawa ko na yan noon. Tapos? Pero, ayun, pinagawain lang namin. Tapos, nag-aaway na rin silang magkapatid. Kaya nga umalis kami sa Tarlac at dito na kami tumira sa lupa ng tatay ko. Kaya mo pre, pasasaan ba't babalik din ang alaala mo? Lalo ngayong nandyan ang hipag mo. Mas madali raw kasing bumalik ang alaala kapag laging nakikita yung mga nakalimutan. Ay nako, sana nga pre. Kaso lang, may problema pa ako Ano naman yun? Gaya nga na sabi ko sa'yo, kapag nasa malapit ang hipag ko, alam mo yun, parang pinipiga yung puso ko. Yung sobrang sakit. Parang may nagtutulak sa akin na lumayo at iwasan siya. Gaya kanina. Hindi ko talaga kinaya Kaya maaga akong pumunta dito sa bukid para lang makaiwas sa kanya. Baka naman hindi pa kaya ng sarili mong maalaala yung lahat. Wag mong madaliin. Baka mamaya niyan, ikapahamak mo pa. Alalahanin mo, buntis na si Charo, di ba? Kapag nagkasakit ka, mahihirapan ang mag-ina mo. Yun na nga Kaya dapat ako na lang ang umiwas. Tama yun. Hanggang ngayon ba, nandyan sa inyo ang hipag mo? Hindi ko nga alam Hindi bali. Hanggang kailan ba dyan sa inyo ang hipag mo? Hindi ko nga alam Nawalan daw kasi ng trabaho kaya naisipang magbakasyon dito. Base dun sa dala niyang bag. Mukhang magtatagal siya. Ang laki kasi nun Parang lahat na ng gamit niya, ang laman ng bag na yun. Naku po! Ganito na lang ang gawin mo. Ano? Maaga ka na lang umalis ng bahay tapos gabi ka na umuwi. Para pag uwi mo, kakain ka na lang tapos matutulog ka na. Di ba? Mahirap Pero kayanin mo yan para hindi na ninyo maging problema. Hayaan mo na siguro yung mga nakalimutan mo na para hindi na maging dahilan ng pag-aaway nyo ng misis mo. Paano? Good luck na lang sa'yo, pre. Grabe yung pag-good luck mo Ano mo yun? Yung parang nakakatakot Nakakatakot naman talaga yung mga babae. Bukod sa malalakasan toyo, palagi na lang may tinatagong lihim na kapag nabunyag, tayo pa rin ang may kasalanan. Teka.
Base ba yan sa sarili mong experience yung sinasabi mo? Oo! Paano? Yung asawa ko, kahit sobrang ipit ko na ng pera sa wallet ko, nakikita pa rin. 10 yata mata nun eh. Wala talagang ligtas, pre. Loko Di ka. na tuloy ako makabili ng energy drink. Alam mo pare, palagay ko yung energy drink mo, masama yung tama sa'yo eh. Ba, hindi na dumiretso yung paglalakad mo eh. Oh. Huwag mo kasing gagawing soft drinks ang alak. Di na nga ako makalusot, pre. O sige, punta na ako sa bukid ha. Ayusin mo na yung ginagawa mo. Hindi yan makakapagtaboy ng ibon. Baka magtawag pa yan. Oo nga eh. Salamat, buti napansin mo pre. Salamat ha. Dahil sa pagkailang na nararamdaman ni RJ kay Viviana, sinadya niyang umuwi ng gabi para maiwasan ito. Nakiramdam pa siya sa loob ng bahay bago tumuloy sa pagpasok. Sa wakas, mukhang tahimik na ang bahay. Baka tulog na si Ate Vivian. O di kaya nasa kwarto na niya. Teka, bubuksan ko na tong pinto at na makapasok na sa loob. Teka, ano to nakasabit sa itaas ng pinto? Wind chime to ha. Bakit may ganito dito? Tsaka sino naglagay dito nito? Aray! Sakit ng ulo ko. Sakit sa tenga ng tunog ng wind chime. Mahal, nandiyo ka na pala. Ginabi ka na yata sa bukid ngayon. Teka, anong nangyayari sa'yo? Bakit may wind chime dyan? Ang sakit sa ulo ng tunog niya. Alisin mo yun, aray. Ang ulo ko, sakit. Ha? Teka, bakit nga ba mayroong wind chime dyan? Si ate sigurong naglagay. Pero wind chime lang yan, mahal. Bakit naman sumasakit ang ulo mo sa tunog niyan? Hindi ko alam. Basta alisin mo na lang. Parang sasabog ang ulo ko. Aray. Oo, sandali lang, mahal ha. Aalisin ko ang wind chime na yan. Aray! Ha? Bakit ang init nito? Hindi ko siya mahawakan. Napapaso ako. Ate! Ate, lumabas ka nga muna dyan sa kwarto mo. Sandali lang, mahal ha. Pahihintuin ko na lang sa paggalaw ang wind chime para hindi na tumunog. Bakit ka sumisigaw, Charo? May problema ba? Ikaw bang naglagay ng wind chime na to sa pintuan? Oo. 3 lang tayo dito sa bahay, di ba? Kung hindi kayo, edi ako ang gumawa. Wala naman kasing ka-design dito sa bahay ninyo. Tapos ang tahimik pa masyado, nakaka-bored. Kaya nagsabit ako ng wind chime para may ingay akong naririnig. O, di ba? Ang ganda kaya. Sarap sa tenga ng tunog. O, bakit ba ang sama ng tingin ninyo? Hindi magandang idea mong yan. Alisin mo yan. Wind chime lang yan, ha? May problema ba dyan? Ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak kapag naririnig ko ang tunog niyan. Pwede ba? Please lang, pakialis mo na lang. Sige na ate, pakiusap. Ang weird nyo naman. Kung ayaw nyo sa wind chime, edi alisin nyo na lang. Hindi ko nga kasi matanggal ate. Kapag hinahawakan ko, napapaso ako. Ano bang meron sa bagay na yan? Ikaw na lang kaya mag-alis. Baka lalong makasama yan kay Archie. Paano nakakapasa ang wind chime, Charo? Simpleng palamuti lang yan sa bahay. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Diyan na nga kayo. Inis na pumasok ng silid si Viviana. Iniwan niya ang mag-asawa kahit nakikiusap ang mga itong alisin ang wind chime na nakasabit sa pintuan. Pagpasok sa silid ay sumilay ang nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Sabi ko na hindi talaga ako nagkamali sa hinala. Talagang may ginawang kalokohan si Charo kay RJ. Simpleng ritual ang nakalagay sa wind chime na yun. At ginawa yun para matukoy kung nasa ilalim ba ng itim na mahika si RJ. Ngayon, napatunayan kong tama ang kutob ko. Hindi talaga mahahawakan ni Charo ang bagay na yun dahil nagsasagawa siya ng pagriritual kay RJ.
Charo, ngayon mo matitikman ang paghihiganti ko. Ate? Charo, anong kailangan mo? Bigla-bigla kang pumapasok sa kwarto ko. Ano naman ngayon? Party pa rin naman ang bahay namin ng kwartong ito. O edi okay. May kailangan ka? Alisin mo ang wind chime na yun. Ikakamatay yun ni RJ. Ha? Bakit naman? Baka nakakalimutan mong na-aksidente siya 5 taon nang nakakaraan. Bawal sa kanyang mga kakaibang ingay. Kasi nagdudulot yun ng pagsakit ng kanyang ulo. Doktor ba ang nagsabi niyan? O baka itinanim mo lang sa isip niya tapos pinaniwalaan niya. Kaya akala niya ganun talaga yun. Tapos mag-iinarte siya na sumasakit ang ulo niya. Ate, hindi mo naiintindihan. Teka, naalala ko pala. Di ba may amnesia siya? Baka makatulong sa kanyang wind chime para bumalik ang alaala niya. Kaya hayaan mo na lang yun na nakasabit doon. Hindi niya yun ikamamatay, Charo. Maniwala ka sa akin. Ate, kung wala kang may dudulot na maganda rito sa amin, umalis ka na lang. Ano? Pinaaalis mo ako? Baka nakakalimutan mo. Ako ang bumuhay sa'yo noon. Ako ang nagpaaral sa'yo. Akong nagbihis sa'yo. Akong nagpakain sa'yo. Tapos palalayasin mo ako ngayong kailangan ko ng karamay? Wala kang utang na loob. Iba ng sitwasyon natin ngayon, ate. Pamilyadong tao na ako. At gusto ko ng tahimik na buhay. Lalo na't magkakaanak na kami ni RJ. Buntis ka na ulit? Di ba ilang beses ka nang nakunan dati? Oo, ate. Kaya pakiusap. Ayoko ng stress. Ayoko nang mawala ulit ang anak namin. Sana pabayaan mo na kami ng asawa ko. Bakit ka umiiyak? Wala naman akong ginagawa sa'yo Hays! Sige na, para matahimik ka. Hindi na ako lalabas ng kwarto kapag nandyan ang asawa mo. At yung wind chime, aalisin ko na rin. Salamat, ate. Pasensya ka na kung napagtaasan kita ng boses. Nag-aalala lang ako para kay RJ. Kung talagang nag-aalala ka sa kanya, hindi mo siya pinahihirapan ng ganyan, Charo. Anong ibig mo sabihin, ate? Alam mo kung anong ibig kong sabihin, Charo. Huwag kang nagmamaang-maangan sa harap ko. Huwag na tayong mag-usap na para bang walang nangyari sa nakaraan. Ate, nakaraan na yun. Hindi ka pa ba nakaka-move on? Akala ko ba ayos na tayo? Sabi mo nun bago ako pakasalan ni RJ, kakalimutan mo ng lahat. Sana naman, hindi ka pumunta rito para ungkatin yun at magiganti. Paano kung yun nga ang sadya ko, ha, Charo? Paano nga kung bawiin ko na si RJ sa'yo? Inagaw mo lang naman siya sa akin, di ba? Inakit mo siya noon at nagpabuntis ka sa kanya, kaya nabilog mo ang ulo niya. At dahil sa batang yon, nagtagumpay ka sa plano mong agawin siya. Mahal ako ni RJ, ate. Pinakasalan niya ako hindi dahil sa bata, kung hindi dahil mahal niya ako. Hindi mo pa rin ba natatanggap yun? Si RJ mismo ang nagsabi sa'yo na ako na ang mahal niya. Bakit kaya hindi na lang natin tanungin ulit si RJ tungkol dyan? Baka kasi naguguluhan lang siya dati. Baka ngayon, mas alam na niya ang isasagot. Kasi ilang taon na rin ang nakaraan, di ba? Masama ang pakiramdam niya ngayon. Nagpapahinga na siya sa kwarto. Saka, kinalimutan niya ng lahat. Sana naman wag mo na ungkatin yun. Ate, bumubuo na kami ng pamilya. Pakiusap naman, tama na. Okay. Hayaan na lang natin ang tadhana ang magsiwalat ng mga kalokohang ginawa mo noon, Charo. At kapag nalaman ni RJ ang totoo, matatanggap ka pa kaya niya? Wala akong ginawang kalokohan, ate. Nagmamahalan kami. Sarili mo na lang ang pinapaniwala mo? Dalawa lang tayong nag-uusap dito. Bakit hindi ka pa magpakatotoo?
Hindi ka ba nahihirapan na mamuhay sa kasinungalingan? Wala akong ginagawang masama, ate. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Basta, layuan mo si RJ. Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilyang binubuo namin ngayon. Hindi ako papayag na sirain mo kami. Hindi mo kami mapaghihiwalay! Galit na lumabas ng silid si Charo. Ibinagsak pa niya ang pinto pagkalabas. Napangiti naman si Viviana habang nakasunod ang tingin sa kapatid. Baka sa mukha niyang hindi pa siya tapos sa mga planong pagsira sa pagsasama ng mag-asawa. Malalim na ang gabi nang lumabas siya ng silid para tanggalin ang wind chime. Habang inaalis niya ito, ay naramdaman niyang may yabag na papalapit. RJ, ikaw pala. Ah. Bakit gising ka pa? Naririnig ko yung pagtunog ng wind chime. Inalis mo na? Oo. Hindi ba sumasakit ang ulo mo sa tunog nito? Kanina, oo. Pero ngayon, parang hindi na. Sige na, huwag mo nang alisin. Bakit? Hindi ko alam, pero sa bawat tunog ng wind chime, parang may alaala nagbabalik sa isip ko eh. Alaala? Oo, Anong alaala yun? hindi pa malinaw eh. Kaya lalong dumami ang tanong sa isip ko. Ikaw ang isa sa mga alaalang bumabalik sa isip ko, Vivian. Alam mo yun, yung parang may nakaraan tayo na hindi ko maipaliwanag. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Pasasaan ba at babalik din ang lahat ng mga nawala mong alaala? Ang wind chime na ito. Matutulungan ka nitong maalala ang lahat. Pakinggan mo lang ang bawat tunog nito, ha? Ibabalik nito ang lahat, RJ. Teka. Vivian, anong ginagawa mo? Akin ang kamay mo at ilalapat ko sa dibdib ko. Damhin mo lang ang sinasabi ng puso ko. Alam kong nararamdaman mo rin ang nararamdaman nito, RJ. Dati pa, iisa lang ang tibok ng mga puso natin. Bigla na lang nagbago dahil sa pakikialam ng iba. Bigla na... Ate! Anong ginagawa mo? Layuan mo ang asawa ko! Nilalandi mo ba siya, ha? Bakit, Charo? Di ba? Ganyan din ang ginawa mo sa kanya dati? Bakit parang natatakot ka? Nilandi mo lang naman siya. Kaya mo siya nagawang agawin sa akin. Hindi ba? Hindi totoo yan! Halika na, mahal. Bumalik na tayo sa kwarto. Teka, sandali lang. Halika na, sabi! Sa pilitang inilayo ni Charo ang asawa mula sa kapatid. Pagdating nila sa silid, ay bigla na namang sumakit ang ulo ni RJ. Dahil doon ay tumaas na ang boses ni Charo habang pinagsasabihan ng asawa na wag nang lapitan si Viviana. Pinainom niya ito ng gamot para maibsan ang pananakit ng ulo at pagkatapos ay nakatulog na ng mahimbing. Ilang araw ang lumilipas na ang kilos nilang tatlo ay puro paiwas. Para silang hindi magkaano-ano na hindi nagpapansinan. Hanggang sa isang gabi. Anong nangyari dyan sa kamay mo, Charo? Bakit parang nagda-dry? Hindi ka ba naglo-lotion? Naubusan na kasi ako ng lotion, ate. Huwag mo na nga lang pansinin yan. Parating na naman yung order kong lotion kay Ate Lorene. Ganun ba? Sige, sabi mo eh. Nagluto na pala ako ng hapunan, ha? Kasi maghapon kang hindi lumalabas ang kwarto ninyo. Hindi na kita inistorbo. Wala ako sa mood kumain. Okay, kami na lang ni RJ ang sabay na kakain. Hindi. Huwag. Oh, balak mo rin bang gutumin ang asawa mo? Sa kwarto na lang siya kakain. Dadalan ko siya ng pagkain doon. Nandyan na pala siya. Pasensya na, ginabi ako, mahal. Napadaan kasi ako dun kina paring Randy. Birthday pala ng anak niya. Naharang ako. Di na tuloy ako nakatanggi. Eto nga pala, nagpadala silang mag-asawa ng pagkain. Tama. Yan na lang ang kainin natin, mahal. Spaghetti ba yan o pansit? Mukhang masarap ha. Natakam ako agad. Halika,
Doon na tayo sa kwarto kumain. Sa kwarto, si... Pabayaan mo na si ate. Nagluto naman siya kanina ng hapunan. Hindi ko gusto ang amoy ng niluto niya. Alam mo na, dahil siguro sa paglilihi ko. Halika na sa kwarto, mahal. Ate, pasensya ka na ha. Hindi ka na namin masasabayan sa hapunan. Wala yon. Sanay naman na akong kumain mag-isa. Teka, sandali lang, mahal. Nakakaya naman kay Vivs. Basta na lang natin iiwan dun sa sala. Teka, nag-away na naman ba kayo? Anong tinawag mo sa kanya, Archie? Ano? Juan, biglang lumabas sa bibig ko para kasing ganon yung tawag ko sa kanya dati pa. Mas komportable ako sa ganong pagtawag sa kanya Hindi mo siya dapat tinatawag ng ganon. Kapatid ko siya at mas matanda siya sa akin. Dapat ate ang tawag mo sa kanya, hindi Vibs. At huwag na huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Naintindihan mo ba? Oo na, relax. Oo na. Sensya na, ha? Sige na, huwag ka na magalit. Makakasama yan sa baby natin Ito, kumain na lang tayo. Kukuha lang ako ng pinggan sa kusina, ha? Hintay mo ako dyan. Kagad na lumabas si RJ para kumuha ng mga plato at kutsara sa kusina. Naabutan niya roon si Vivian na kumakain ng mag-isa. Habang papalapit siya sa dalaga, ay tila bumagal ang oras sa kanya. Hindi niya maiwasang tignan ang magandang hubog ng dibdib ni Vivian. Pinapasadahan niya ng tingin ang itsura nito nang bigla siyang mabalik sa ulirat dahil kinausap siya ng hipag. Maganda ba ang view na tinitingnan mo? Gusto mo ba ng mga ganyang tanawin? Ha? Pasensya na, ha? Kukuha lang ako ng plato at saka ng Bakit ka naman biglang natataranta? Ako lang ito. O baka may ibang gumugulo sa isip mo? May naaalala ka bang ganitong manamit dati? Ha? Napatingin ng diretso si RJ sa mga mata ni Vivian. Habang tinititigan niya ang hipag, ay bigla na lamang kumirot ang kanyang ulo. Napahawak siya rito at halos sabunutan pa ang sarili. Sa bawat pagkirot na yun, ay sumasabay ang tunog ng wind chime na tila naghahatid ng mga alaalang nakalimutan na niya. Bumalik sa alaala niya si Charo. Ganun-ganun ito manamit dati. Sexy. Hapit na hapit ang damit sa katawan at manipis ang tela na halos bakat na ang mga itinatago. Nang aakit ang boses nito habang nakikipag-usap. Gayang-gaya ni Vivian kung anong mga ginagawa ni Charo noon. Hindi! Tigilan mo ako! Sakit ng ulo ko! Aray! Archie, ang tagal mo naman. Kukuha ka lang ng... Ano nangyayari sa'yo? Anong ginawa mo sa kanya, ate? Walang iya ka talaga. Wala naman akong ginawa sa kanya. Siya nga itong titig na titig sa akin. Baka may kung ano siyang naaalala, kaya sumakit ang ulo niya. Paano kanyang hindi tititigan? Tignan mo nga yung suot mong damit. Inaakit mo ba ang asawa ko, ate? Pangaakit na pala ang ganito? Sa bagay, mas alam mo to kasi ginawa mo ito sa kanya noong kami pa. Hindi ba? Anong sinabi mo? Huwag kang makinig sa kanya, RJ. Sinungaling ang babaeng yan. Palibhas hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na ikaw ang pinakasalan ko. Hindi kasi boto si ate sa pagmamahalan natin. Mahal, halika na sa kwarto ha. Doon na lang tayo mag-usap. Hindi na nakatanggi si RJ ng marasang hatakin ng asawa pabalik sa kanilang silid. Sinimulan niyang komprontahin ang asawa, pero bigla na namang sumakit ang tiyan nito. Sa pag-aalala sa batang dinadala ni Charo, ay hindi na tinuloy ni RJ ang pagtatanong. Lumipas ang araw at napansin na ni RJ ang kakaibang skin disease na tumutubo sa balat ng asawa. Mahal, sigurado ka bang ayos ka lang? Lumalala kasi ang nasa balat mo Sabi mo, allergy lang yan sa lotion at sabon. Pero
Di ba nakailang palit ka na? Bakit mas lumalala yata? Parang balat ng ahas na nangangaliskis ang itsura ng balat mo eh. Mawawala rin ito. Huwag ka na mag-alala. Mahal, ano kaya kung dalhin na natin sa doktor para matingnan? Dapat may inumin ka ng gamot para dyan eh. Mahal, hindi rin nila ako bibigyan ng gamot dahil buntis ako. Baka nga dahil lang to sa pagbubuntis ko eh. Siguro naman mawawala rin ito kapag naipanganak ko ng anak natin. Basta mahal, kapag may naramdaman ka pang magpapahirap sa'yo, sabihin mo sa akin, ha? Ayokong nahihirapan ka, lalo na't buntis ka. Oo, mahal. Sasabihin ko sa'yo, huwag ka na mag-alala. Buwisit kasi. Bakit parang sa akin tumama ang ginagawa kong pagre-ritual? Hindi ako ang dapat na nababarang dito kung hindi si ate. Siya ang dapat nahihirapan para umalis na siya sa bahay ko. Bakit kasi ayaw pa niyang umalis? Hindi niya pwedeng mabawi ang asawa ko. Hindi pwede. Hanggat may iniinom na gayuma si Archie, ako lang ang maaalala niya. Ako lang ang mamahalin niya. Hindi niya pwedeng maalala ang nakaraan nila ni ate. Hindi pwede. Mahal? Mahal? Bakit ka umiyak? Wala. Masyado ka kasing nag-aalala sa amin ng anak mo kaya naiiyak ako sa tuwa. Ganun ba? Tumahang ka na. Baka mamaya maging iyakin din yan si baby. Alam mo naman na mahalaga kayo sa akin eh. Mahal, Oh, ipangako mo sa akin ha. ano? Hindi mo kami iiwan ha. Ha? Bakit ka naman kayo iiwan? Wala naman akong dahilan para gawin yun ah. Oo, tama ka nga. Nag-iisip na naman ako ng kung ano-ano. Pasensya ka na. Ay, ikaw talaga. Huwag ka na mag-isip ng pangit. Hindi ko kayo iiwan, okay? Halika nga rito. Halika. Payakap nga ako. Gumaan ang loob ni Charo dahil sa sinabi ng asawa. Mahigpit niya itong niyakap pabalik. Dahil sa labis na pag-aalala ni Charo, tuwing gabi nagsasagawa siya ng ritual habang tulog ang asawa niya. Dahil hindi na pinalis ni RJ ang wind chime, ginamit niya ito para doon padaanin ang pambabarang niya sa kapatid. Linggo-linggo niya yung isinasagawa at patindi ng patindi. Pero napansin niyang bawat orasyon na kanyang ginagawa ay sa kanya tumatama ito. Lumalala ang pangangaliskis ng kanyang balat at nagsusuko na rin siya ng dugo, habang ang kanyang kapatid ay hindi naapektuhan ng barang. Isang gabi, nagising si RJ dahil sa malakas na daing ni Charo. Mahal? Mahal, ano nangyayari sa'yo? Oh, bakit ka naman milipit na sa sahig? Ha? Ano yung nasa sahig? Dugo ba yan? Sumusuka ka ng dugo? Bakit? Charo! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Masama lang ang pakiramdam ko. Ha? Sigurado ka? Maya-maya magiging okay din ako. Ikuha mo na lang ako ng tubig, please. Sige. Sandali lang. Pupunta na ako sa kusina. Nagmamadaling pumunta sa kusina si RJ para kumuha ng tubig. Nakakasabay niya si Vivian at nagulat ito nang makita siyang natataranta. Ano nangyayari sa'yo? Bakit nagmamadali ka? Si Charo kasi, masakit yung tiyan at sumusuka ng dugo. Ano? Nasaan siya? Nasa kwarto namin. Kukuha lang ako ng tubig kasi... Dalian mo dyan! Sige. Charo! Ano nangyayari sa'yo? Umalis ka dito! Ayaw kita makita! Labas! Nangihina ka na nga! Nagagawa mo pa akong sigawan! Ibang klase ka rin? Tingnan mo lang sarili mo, Charo! Bakit mo pa pinahihirapan ang hustong sarili mo? Ganyan ka na ba talaga katanga? Hindi ako magkakaganito. Kung hindi ka nagpunta dito, sana hinayaan mo na lang kami ni RJ.
Ate, masaya naman siya sa akin eh. Bakit ba pumunta ka pa dito? Bakit hindi ka na lang magparaya, ate? Kapatid mo naman ako, hindi ba? Pabayaan mo na ako maging masaya. Talaga, Charo? Masaya ka na niyan? Ginagawa mong tau-tauhan ng isang tao para lang makuha ang gusto mo. Nagpunta ako kay Madam Miriam. Kilala mo siya, di ba? Siya ang mambabarang na nilapitan mo nun. Humingi ka ng gayuma para kay RJ at nagpaturo ka pa kung paano mambarang. Naniwala ako sa kasinungalingan mong talagang nagmamahalan kayong dalawa. Kaya nagparaya ako, Charo! Pero nang malaman ko na ginayuma mo lang pala siya, kinasuklaman kita! Mahal ko siya, ate. Pero kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang mahal niya. Kaya sobrang saya ko noon. Nang magising siya mula sa pagiging koma niya, na hindi ka na niya naalala. Sinamantala ko yun para makuha ko siya sa'yo. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya ko nagawa yun. Ate, hindi ko naman sinadya na mahalin siya. Basta naramdaman ko na lang yun. At hindi ko na mapigilan. Pakiramdam ko nun. Namamatay ako sa sobrang selos. Sa tuwing nakikita ko kayong masaya. Gaga ka! Hindi mo mapipilit ang tao na mahalin ka kung hindi ka talaga niya mahal. At yung ginagawa mong pambabarang, tingnan mo, sa'yo rin tumatama. Ginagamit mo ang wind chime para barangin ako. Pero hindi mo naisip na ang tunog niyan ang magdadala pabalik ng barang sa'yo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Papatayin mo ko dahil lang sa isang lalaki? Kapatid mo ako ah! Magkapatid tayo! Yan din naman ang gagawin mo, hindi ba? Kaya mo kami hinanap para makaganti ka. Gaga ka talaga! Gusto ko lang palayain si RJ mula sa pang-aalipin mo. Kasi hindi niya ito dapat nararanasan. Pinaritwalan ko kay Madam Miriam ang wind chime para matanggal ang bisa ng gayuma kay RJ. Para mamuhay na siya ng normal. Gusto rin kitang mapalaya, Charo. Kahit masakit ang ginawa mo sa akin, kapatid pa rin kita. Mahal pa rin kita. At ayokong masira ka ng dahil lang sa kasakiman mo. Ate! Ate, patawarin mo sana ako. Pero sa palagi ko, hindi na ako magtatagal. Masyadong malakas ang barang na ginawa ko. Kahit ang baby ko. Baka hindi na siya makaligtas, ate. Napakalaki mong tanga! Hindi totoo, mga narinig ko. Sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo sa akin hindi totoo, di ba? Aray! Ang ulo ko! Ang sakit! Aray! Walang niya! Dalawa na nga kayo may sakit ngayon! Ano nang gagawin ko? Mga leche talaga kayo eh! Nataranta na si Vivian dahil sabay na dumadaing sa nararamdamang sakit ang dalawa. Napatingin siya sa wind chime at mabilis na kinuha yun. Sinira niya ito para maputol ang barang na isinagawa ng kapatid. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng bahay para humingi ng tulong. Nakita niya si Randy na naglalakad habang hinahatak ang kalabaw nitong nakawala. Tulungan niyo kami! Ah, Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo kami! ano nangyari? May kilala ka bang albularyo? Kailangan matignan sila Charo at RJ. Pakiusap, tulungan mo sila. Si parang RJ? Ikaw ba yung bisita niyang hipag? Oo. Hindi na nagdalawang isip si Randy na tulungan sila.
Nang gabing yun ay dinala nila ang dalawa sa dulong bahagi ng kanilang lugar kung saan nakatira ang albularyang sinanasining. Nagsagawa ang matanda ng ritual para alisin ang barang na ginawa ni Charo sa kanyang sarili. Habang sinabi naman ng manggagamot na pahinga lamang ang kailangan ni RJ, sumakit ang ulo nito dahil sa pagbabalik ng mga alaala. Nang magising si RJ kinabukasan, ay si Randy na ang kanyang nakausap. Pare, nakita mo ba si... Yung magkapatid, Oo. yung hipag mo, umalis na. Babalik na raw sa Tarlac. Yung asawa mo naman, hindi na sinabi kung saan pupunta. Ha? Basta nagbilin na hintayin daw kitang magising. Ako na raw ang bahala sa'yo. Pre, Oh. ano ba nangyari? Iniwan ka ng dalawang babaeng yun. Mahabang kwento, pre. Eh di paiksihin mo na lang. Pagkatapos magpasalamat ni RJ sa albularya, ay umalis na rin sila. Habang nasa daan, isinalaysay niya sa kaibigan ang nangyari. Hindi naman siya nito mapayuhan dahil anya, siya lamang ang tanging makakagawa ng tamang pagpapasya para sa sarili niya. Ibinilin pa nito kung magpapasya siya, ay sundin niya ang kanyang puso para hindi na muling masaktan. Dahil doon ay naging buo na ang desisyon ni RJ na sundan si Viviana. Bago siya umalis sa lugar na yon, ay nagpakita pa si Charo sa kanya. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. Nagmahal lang naman ako. Pero tama si ate. Kahit habang buhay kitang gayumahin, hindi mo pa rin ako magagawang mahalin ng totoo. Dahil sa simula pa lang, si ate na ang mahal mo. Palalayain na kita, RJ. Sige na. Puntahan mo na siya. Gusto kong magalit sa iyo eh. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Ilang taon mo rin akong ibinilanggo para makuha yung gusto mo. Charo, huwag mo na tong gagawin sa iba ha. Hindi mo yan ikasasaya. Oo. Natuto na ako. Patawad. Pagkatapos kong kausapin si Vivs, babalikan kita para pag-usapan yung tungkol sa bata. Hindi na kailangan. Bakit? Wala na siya. Hindi ako nakakabuo ng anak kasi hindi ako magiging mabuting ina. Sa huling pagkakataon, niyakap niya si Charo para damayan ito. Pagkatapos ay iniwan niya na ito para habulin ang taong mahal niya. Puno ng kasabikan ang puso niya at para bang ilang araw lamang ang lumipas mula nang sila'y magkahiwalay. Naabutan niya si Vivian na nagwawali sa bakuran ng dati nilang bahay. Nang magtama na ang kanilang paningin, puso na nangusap para muling ibalik ang mga panahong ninakaw sa kanila. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo. Happy birthday kay Ranil Landicho mula kay Brian Landicho. Hi kay Asnia Andona from Medina, Saudi Arabia. Shout out kay Wilfredo Beroya from Rosario, Cavite. Shout out sa Gonzaga family, Royo family, and Deloro family. Hi kay Grace Arcilia from Hong Kong. Shout out kina Riza, Joy, Arvin, Johan, Zakia, and Austin. Hi kay John 18 Breyer. Hi kay Revenger Legacy or Gaming Plays from Maypaho, Caloocan City. Hi kay Rosette Ersando. Hi kay Maria Consuelo Benitez. Shout out sa Tupi family ng Midsayap, North Cotabato. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Magpagaling po kayo, Ma'am Elizabeth. Shout out kay Chef Del
ng Mega Dance Center ng Angeles City mula kay Joyce. Hi kay Penelope Valdelon. Hi kay Cristina Peru. Shout out sa Fernandez family at kay Napulin, Fatima at kay Pam Pam at kay Marcelina Fernandez from Cainta, Rizal. Hi kay Christirian Kelly. Hi kay Aiko Villesa from Bahrain, isa sa mga solid income po natin. Yung mga hindi ko po nabati ngayon, pasensya na po kayo pero promise, babatiin ko po kayo sa susunod na upload namin. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na manood, makinig at mag-subscribe po kay Miss Gwen Horror Stories. Ang inyo pong suporta ay malaking tulong para sa amin para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo and God bless all of you.